Okay, pag-usapan muna natin ito, si Kimbo. Ako may balita sa iyo, Kimbo, ha? Oh, nako, ang gagara daw ng relo mo, ang gagara daw ng sasakyan mo, ang gagara daw ng bags mo, samantalang dati nagta-tricycle ka lang. Totoo po ba yan? Dati, ikaw ay nagko-commute lang. Nako, sige, pagtingnan natin, ito, ha? Oh, ito si Kimbo. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2020. Ito, Vice Chairman ng House Appropriations nung ginagawa itong Vice Cam. So dapat may alam to si Kimbo. Hindi siya dapat bobo sa topic na ito. At ngayon, siya na mismo ang chairwoman nitong ng House Appropriation. So kung bagat sa budgetan, ito may kapangyarihan. Pangalawa before, alalay, julalay, ni Saldico. Tingnan nyo ngayon ang mga kasagutan nito si Kimbo. 5 budget at acting chairman ngayon. Sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Tingnan mo, tinatanong lakad ng langlakad. Alam mo yung guilty na tao eh. Ako, para sa akin dalawa lang ito si Kimbo. It's either guilty siya o bobo siya, walang laman ng utak, kaya hindi niya kayang sagutin. Basta sa kanya, basta may pumasok na pera. Basta may budget, tapos. Basta masaya, nilagay ako rito, nitambalos-los, okay na sa akin. Naiintindihan ko yan, hindi. Pag sinabing pirma, pirma. Pag sinabing bira, bira. Pag sinabing tahimik, tahimik. Sa madaling salita, robot. Walang laman ng utak. Or, kasabwat. Di ba? Ganun lang yun. Kayo, ilagay nyo dyan. Ano to si Kimbo? Tingnan nyo ang asta, ha? Yeah. Ba't ayaw mo sumagot? Tingnan mo, hanggang elevator tinatanong siya. Wala na siya, parang mangiyak-ngiyak. Pero para mapagtakpan nyo kanyang mangiyak-ngiyak na stress na, halata. Tingnan nyo, stress na. Tapos, para mapagtakpan niya, smile. Nakita ka na ng ganun tao yung di ba? Parang iting aso yung pilit. Ganun, tinan nyo, observe nyo. Tayo sagutin. If it's just a ba't tayo mo sagutin? procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Hindi mo alam kung pang porn o kasi pang porn o nabibiyak na yung boses. Bakit ganun? So anyway, nabibiyak na yung boses, ibig sabihin mangiyak-ngiyak. Hindi niya na alam anong gagawin niya, naiipit siya. Siguro, sinabihan to ni Tamba, total, mahina ang utak mo, tumahimik ka na, basta sasagutin mo lang, shut up. O talagang wala siyang alam. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po. Naiiya siya. Explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Parang boses lalaki na eh. Ano daw? Si SP, na-explain na lahat. Ayan. Nakita nyo yung reaction ulit ni dati. Si SP, na-explain na lahat. Ayan o, di ba? Breaking yung voice eh, di ba? Si SP, na-explain na lahat. Kimbo, ba i-stress ka? Alam mo, sinasabi nga naman, ang perang nakuha mo sa tamang paraan, you will get to enjoy it. Pero ang perang hindi mo nakuha sa tamang paraan, hindi mo ma-enjoy yan. Hindi kita pinagbibintangan pero ako naniniwala ako sa ganun. Ang perang nakuha mo sa tamang paraan, may kasabay na blessing galing sa Diyos. At ang perang nakuha mo sa maling paraan, curse yan.
Hindi mo ma-enjoy yan. At yan nakita ko, na-experience ko doon sa mga taong nakasalamuha ko, nasa paligid natin, etc. etc. Tayo ngayon ay marami nang nakakausap na politiko. Alam natin, maraming politiko mayayaman, pero sira ang buhay. Totoo yan. Ulitin natin. Si SP, na-explain na lahat. But ang issue is the BICAM. May mga kopya ng BICAM report na nakuha. Huwag ka na, bakla, Raul. Si SP, bakit ang sagot mo si SP? Ibig niya sabihin si Senate President, nasa Congress ka eh. Ikaw ang chairman ngayon, ikaw ang vice chairman before ng appropriation. Tinuturo mo ngayon si SP? Bobo ka ba? Yun, tatanong lang. Ba't sumisigaw ka, Kotsoli? Galit ka? Hindi. Siyempre, ganito lang. Kasi pag sinabi ko rito, bobo ka ba? Aantukin ako. Pati kayo aantukin. Aantukin tayo pare-parehas. Sinisigaw ko, di ba? Naiintindihan mo, Kimbo? Smile. Smile. Ang ganda ng ni Kimbo. Ipin niya. Veneers yan. Kotsoli, ang dami mong napupuna. Sige. Ulit. Nako, gustong-gusto ko ito. Tinan nyong mabuti. Pikon, na siya? Halatang stress na. Ikaw ba naman? Sige po, let's wait na lang po. Na-explain na lahat. Let's wait na lang po. Sige po. Oy, ikaw, kung sino ka mang dyan, sagot ng sagot. Hindi ikaw ang tinatanong. Ikaw na kaya ang Kasi may epal dyan na stop mo, Kimbo, ha? Pipi ka ba, Kimbo? Bakit ba lagi yung stop mo, sagot ng sagot? Kasi meron pang interview mamaya, papakita ko, sagot ng sagot. Si Kimbo ba kayo? Hayaan mo sumagot. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. Alam mo, parang batang pinagalitan. Si ate, na-explain na lahat. Good luck sa'yo, Kimbo, ha? Ito, puntahan natin yung next. Ito yung kabuuan niyan eh, ha? Okay, papakita natin sa inyo kung saan sila pumapalpak. May makukulong dito. Ha? Dapat may makulong. At pag walang nakulong dito, hindi tayo titigil sa pag-iingay. Agree ba? Agree? Sa mga kababayan natin kasi itong fill in the blanks nito na budget, kalokohan 'yan. Yan po ay attempt na magnakaw or palusutan ang batas. So wag tayong titigil, ha? Kayo ba? Ilagay nyo dyan. Kotsoli, parang yung sa PI, hindi kami tumigil hanggat hindi nila tinantanan. Ngayon, hindi tayo titigil hanggat may mananggot dyan. Kasi, sinabi ni Senator Bato, nakita niya yan. Meron talaga yan. At may kopya sila niyan. So, sa tamang panahon, lalabas po yan. Problematic yung BICAM report. Ang epekto nun ay hanggang dun sa yung final product, which is the 2025 national budget through the General Appropriations Act. Sa bahagi din ng Malacanang, hindi ba sila nagtataka kung saan ang galing? Taliwas ang posisyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa ipinahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na otorisado ang Bicameral Conference Committee na magpuno, magwasto at maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa Ngayon, alam mo, Chis Escudero, nakakahiya ka. Ang ganda pa man din ng asawa mo. Kotsoli, anong connection on? May accomplishment ba ito bukod sa maganda asawa? Waiter lang to ni Lisa eh. Si Chis Escudero. Isipin mo, mas matalino pa si Raul Manuel sa kanya. Hindi nyo pwedeng punan yung blank space na yan. Ang pwede nyo lang gawin, nung iba dyan, yung kanilang, kung sakali man, may typo, error, may wrong grammar,
Yun lang ang pwedeng palitan. Hindi po pwedeng maglalagay kayo, pupunan nyo yung blank space na yan. Hoy, ano ito? Exam? Fill in the blanks? Ba, pambihira kayo. Ginawa nyo eskwelahan to. Tingnan nyo. Alam mo, Chis Escudero, dapat talaga may managot dyan. And I believe kung talagang nagkabukuhan na meron talagang kalokohan dito. Kasi hindi ito titantanan nilang mga Duterte, maniwala kayo sa akin. Pag nabuko tong kalokohan nila dito, you should go down with this vice scam. Meron dapat talagang lumubog na politiko rito kasama niyang anomalya na yan. At maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa bicameral report para sa 2025 national budget. Ayon sa Makabayan Block Solon, apektado ang general... Tingnan mo itong mga sindikato na ito. Kasi para sa akin, sindikato kayo or ano kasi may sinumpaan kayo para sa bayan. Totoong totoong may blanco. So kayo, instead na nagsasalita kayo tungkol sa katotohanan, pinagtatakpan nyo. Alam naman natin, meron talaga Ang dami na pong nakakita. Even nga yung mga Makabayan Block na hindi pabor kay BP Sara, sang-ayon. Even yung mga dilaw, nakakampi na ng pula ngayon, sang-ayon na merong blanco. So wala na tayong pinagtatalunan dito. Natural, yung mga members ng vice scam na pumirma, ipagtatanggol ang sarili nila. So ang nagtatanggi na lang na merong blank space dyan ay kayo-kayong pumirma. Obvious. Kasi kayo mapapahamak. Kaya nga sabi ko, you should go down with this vice scam. Ang problema sa inyo, kung hindi kayo sangkot sa kalokohang yan, bakit hindi kayo magsalita? May sinumpaan kayo na pagsisilbihan ang taong bayan. Ang ginagawa nyo ngayon, ipinagtatanggol nyo pa. It's either tahimik kayo katulad ni Tamba at ni Saldico. Pinagtatanggol nyo pa. So ano yun? Di sindikato, pinagtatanggol nyo ang krimen. Di sindikato. Ganyan ang asta nyo ngayon. Nagtatakipan kayo. Anong silbi nyo? Binoto kayo ng tao para magtakipan kayo sa mali? Bigawaing sindikato yan. Kayo-kayo dyan. Pati ikaw, Presidente. Kung hindi ka sangkot dyan, dapat nagsasalita ka. Dapat may ginagawa kang paraan. Hindi porket hindi ka kasali dyan, mananahimik ka. Pag nanahimik ka, sindikato ka, damay ka dyan. Kasi pinagtatanggol mo sila. Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 2025 national budget dahil sa natuklasang blankong item sa BICAM report. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang unang naghayag ng issue. Nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. Nako, niyari ka tuloy. Niyari ka tuloy ni Raul Manuel. Mali yun! Pinaliwanag po yun ni PRRD mismo dun sa kanilang dun sa kanilang live. Hindi po pwedeng pupunuan yan basta. Niraratify yan, pinag-uusapan yan. Pag tungkol sa budget, lahat yan, maraming open yan. Sa katunayan, meron pang script pa yan. Nakasulat kung ano yung mga pinagsasabi nyo. Akalain mo? Mas may alam pa si Raul. Kakahiya ka, cheese. Ayon kay Representative Manuel, hindi dapat pinalalampas ang umano'y blank. Totoo yan, hindi dapat.
Hindi ako maka-Raul Manuel, ha? Wala rin akong tiwala dito. Baka bantay sa laki ito si Raul Manuel. Nagpapatlak. Baka naman nagpapataas lang ng presyo yung mga yan. Alam mo naman kasabwat din nila tambay ito Magtotropa sila dyan, di ba? Baka ito si Raul Manuel, tama yung sinasabi, pero baka mali ang motibo. Kasi posible yun sa isang tao, Tama ang sinasabi, pero ang motibo pang sarili. Halimbawa, ay hindi ako nabigyan i-booking ko kayo. Or, mag-iingay ako until salpakan nyo ng pera ang bibig ko, then mananahimik ako. Yung pala, nagpapataas lang ng presyo. Nako, ang daming ganyan. Mag-iingat kayo, Shush! Yung iba dyan, hindi lang nabigyan ng pwesto. Kaya nag-iingay. Eto hindi ko sinasabing ganun sila, Raul. Okay? Si Raul yan Si Raulo yan. Hindi ko sinasabing ganun. Pero hindi ako kumpiyansa sa kanya. Wala akong tiwala. Tropa niyan, mga convicted child abuser. Itinuturo nga mga kidnapper yan Di ba? Nako, wala akong tiwala. But, tama naman yung sinasabi niya. Kung sa tama lang, mas tama ito kaysa sa sinasabi nito si Chis Escudero. So, Escudero, until to the last minute, nag-aastang. Dati waitress ni Lisa. Ngayon parang waitress naman ni Tamba. Kung items, ang mambabatas gayon din sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Congressman Ungab ang tanging mga kongresistang kumumpirmang may mga blankong probisyon sa BICAM report para sa 2025 national budget. Bagay na pinabulaanan naman ng mga senador na miyembro ng BICAM. Pero hindi din pwedeng palampasin ito na bakit nangyari ito. Kasi kung papalampasin natin to, ano yan, baka yung mga susunod na may tama rin siya dyan. Yan po yung sinabi ko kanina doon sa aming programa sa SMNI. Yan yung sinabi ko. Sabi ko, hindi pwedeng palagpasin ito. Hindi. Kasi, ang isang mali, pag pinalagpas mo, uulit-ulitin. Nagsimula tayo sa diktador na Marcos Sr. Pinalagpas natin yung paulit-ulit siyang presidente. Pinalagpas natin yung pagiging diktador niya. Tingnan mo, inuulit ng anak niya ngayon. Parang ayaw pang umalis sa posisyon. Diba? Kaya nga inaano nila ito si Tamba, ginugroom para pumalit. Ayaw talaga ng tao sa kanya So anong ginagawa nitong grupo ni Tamba? Siraan si Sara. Kasi si Sara ang pinakamalakas. Diba? Pero hindi talaga natin pwedeng palampasin. Ito po, tingnan nyo po may sinabi po dito si Senator Bato at babasahin ko po sa inyo. Ito po yung sabi ni Senator Bato. Hawak na blankong BICAM report ni FPRRD, isang lehitimong report ayon kay Senator Bato. Kung ano yung pinakita ni Kong Ungab, ganoon din ang binigay sa amin. Nagigets nyo? So, alam ni Bato, nakita ni Bato, dahil yung pinakita, yun din ang kopya nila. So, it means kung meron si Senator Bato, meron ding kopya yung iba. Na alin? Blanco. Kaya nga pati mainstream media ngayon, may mga kopya sila Nakita nila. Kahit yung kalaban na mga sip-sip sa mga BBM, na mga mainstream media, sinasabi, kinukumpirma. Na mga dilawang tae na sip-sip na ngayon sa BBM, kinukumpirma mismo nila. Nakikisawsaw na rin. Kumpirmado dahil nakita nila meron talagang black space. So wag na natin pagtalunan kung totoo o hindi. Pag itinatanggi yan ng mga senador o yung mga members ng BICAM na yan, salot yan. Sinungaling yung mga yan. Ganun kasimple yun. Ganoon din ang binigay sa amin. Iisa lang ang BICAM report. Kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan niya ng dalawang panels representing both houses and Congress. So yung madaling salita, yung natanggap ni Bato, yun din ang natanggap
nila PRRD at yun ang pinapakita ng iba't ibang mainstream media ng mga bias. Even bias ngayon na media pinapakita to. Kaya stress itong mga ito. Kasi even yung sumisip-sip sa kanila, nilalantad itong blanco na ito. So ito hindi lang pauso ng mga Duterte. Sa katunayan, ang dami kong napapakinggan na sinasabi, tama sila Duterte, pero mali sila Duterte. Anong bakit mali? Tama pero mali. Tama yung sinasabi nila Duterte, pero wag natin pakinggan ng mga Duterte kasi mali ang motibo niyan. Ang ibig sabihin, they agree kay PRRD. Kaya lang, kalaban ni PRRD, kaya sinisiraan pa rin siya. Nagigets nyo? Ibig sabihin, totoo, pati bias media pinapakita. May problema tayo ngayon. Kaya nga yung mga nagtatanggi ng blank space, yan yung sinasabi ko, dapat kasama silang lumubog niyan. Dapat talaga, yung vice cam na yan, kaya nga vice cam ang tawag na yun dyan. Ipinagtatanggol pa nila, itinatanggi pa nila. Ganyang kabastos yung mga yan. Imbis na kayo magsisalita, nananahimik kayo dyan. Isipin mo, pinag-agrihan. Ibig sabihin, sumang-ayong kayo sa blank space. Ganun kasimple yun. Ibig sabihin, kayo, meron kayong gustong milagro mangyari. Kayong nag-agree. Kayong pumirma. Booking na kayo eh. Ang kakapal ng mukha ninyo para itanggi pa ito. BICAM report, di pwede pala mas marami pa yung blanco. Kasi ang sasabihin lang ay basta okay yung enrolled bill ay pwedeng hayaan na kung ano naman yung nasa BICAM report. Hindi naman pwede din yun. Paniniwala naman ni Pasig City Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, limitado lamang sa typographical errors at minor corrections ang trabaho ng Technical Working Group sa BICAM report. Ang alam ko po dyan, usually, a blanket authority na ganyan, it has to do with typographical error. Yan yung sinasabi natin kanina, yung pagkakamali lang ng spelling, mali ang grammar, yan lang ang basta-basta binabago. Hindi mo basta-basta binabago kung ano yung napagkasunduan nyo na. Ibig sabihin yung major. Ano man pinagkakasunduan dyan? Di budget. Pero yung wrong grammar, pwede nang palagpasin. Sige, pwede nyo nang punan yan. Grammar lang naman eh. Anyway, kung mali ang grammar, hindi naman magugutom ang Pilipino. Hindi naman magagastusan. Hindi naman madadaya yung pera. Wala namang makikinabang. So, i-correct lang. Ganon. Kaya ito si Cheese, bobo. Hindi ko sinasabing matalino ko. Ako hindi naniniwala na bobo itong si Cheese. Nagbobobobobohan. Yun. Imposibleng hindi niya alam yan. Kita mo nga si Kimbo. Diba? Alam mo, stress na stress. Kasi utos yan sa ibabaw. Pag may isang pumuyok dyan, and I really hope, eto doon sa pumirma sa vice cam, siguro matutuwa pa kami, mga Pilipino, na isa sa inyo dyan umamin na. Huwag nyo na ipagtanggol. Kasi alam nyo, Pilipino, makakalimutan naman yan eh. Ang makikita ng Pilipino, nagkamali ka, umamin ka, at sinabi mo, yung mga may mga kasalanan. Kahit na ikaw ay unang may maling motibo, at least nag-admit ka at naging parte ka ng mga mamamayang Pilipino na naging solusyon para mas-solve natin tong issue na ito. Kasi mas epektibo kasi kung hindi ka member ng vice cam na yan, posibleng alam mo.
Kaya lang sasabihin, hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam, hindi nyo alam. Alam nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman sila Cheese ngayon. Ngayon pa lang tinatanggi na nila. Kitang-kita mo na, parang alam mo nakikita ko rito kay Cheese. Or kung sino man yung tumatanggi. Sino dito sa inyo nahuli nyo na yung asawa nyo o boyfriend nyo may kalaguyo? Yung tipong nakapatong na, nahuli nyo, itinatanggi pa. Ganyan ang gawain ng mga kalalakihan. Hindi man lahat. Hindi man lahat. Ako hindi. Di ba? Hanggat hindi ka nahuhuli, walang aamin. Kahit na nakapatong, oo, sabihin mo, nagkwentuhan lang kayo. Nakahubad, nadapa. Ba't nakahubad? Bagong ligo, nadapa. Ganon. Ganyan yung ginagawa ni Grace po. Ganyan ang ginagawa ni Cheese Escudero. Et al. Kung sino-sino pa man ng members niyan. Huling-huli na. Nakapatong. Tumatanggi pa. Di ba? So, sana merong mahimasmasan sa inyo dyan na isang member ng Vice Cam na pumirma. Ha? Laglag nyo na yung mga yan. Kesa kasama kayong malaglag. Malay nyo. Dahil sa pag-amin yung yan, o kung ikaw man ay tumatakbong bilang senador o congressman, yan pa ang ikapanalo mo. Kasi itinanaw ng mga Pilipino na utang na loob na sila ay ipinagtanggol nyo. Kahit kayo nagkamali, umamin naman kayo sa dulo. So, ilaglag nyo na yung mga yan. Kasama-sama kayong babaon dyan. Diba? So, mauna ka na. Hanggang ngayon, wala pa ring paliwanag kaugnay ng blankong items ang mga miyembro ng BICAM sa Kamara. Si Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Ayan o. Diba? Tahimik si Kimbo. Na acting chairperson ng House Committee on Appropriations, umiwas sa mga tauhan ng media. Ang ganda ng ban mo Kimbo. Oh, ito. Hinahabol siya. Sinisigawan si Kimbo. Sinisigawan pa. Tauhan ng media. Sorry ma'am, we have an explanation lang po sa blank page. Explanation po sa blank page. Hindi ikaw ang tinatanong, kuya. Huwag kang sagot ng sagot, ha? Yes po. Like mamadali lang po for a next event. Yeah. Nagmamadali lang po para sa next event. Ikaw ba si Kimbo o si Kimba? Kimbap ata kayong dalawa eh. Huwag kang sagot ng sagot kapag hindi ikaw kinakausap. Ikaw na kaya mag-congresswoman. Brad, ano ka ba? Congressman o congresswoman? Sagot ng sagot eh. We were waiting yesterday, ma'am. Oh, nag-aantay sila ganda ng van mo Oh, isipin mo. High ceiling yung van mo. Oh, Grand Tourer yan. High ceiling, nakakatayo eh. 'Di ba sa van, pagpasok mo, Yuko, eto tayo. High ceiling. Dati tricycle ka lang, mama. Dati pa tricycle ka lang daw, ha? Dati, anong relo mo ngayon? Kimbo, ha? Anong mga bags mo ngayon? Ang daming kumakalat sa Facebook. Dami mo ng ari-arian, ha? Oh. Pogi ba driver mo? Bakit naman driver? Hindi na, may naalala ako dati kasing senador na humaling sa driver eh. Anyway, bakit pa napunta tayo doon pambihira? Kimbo. Ha? Ano na? Tahimik ka. Payaman. Ha? Yan ang tinatawag nating team payaman. Ma'am, kindly explain daw po yung Mamadali lang po event na lang po. Sino yung may sagot ng sagot na yan? Kimbo, pag sabihan mo yung ano mo ha, sagot ng sagot, di naman kinakausap. May tanong ako sa'yo, Kimbo. Pipi ka ba? Pipi ka o bobo ka? Kasi hindi ka sumasagot. May sagot ng sagot para sa'yo. O bobo ka, wala ka talagang alam, kaya hindi ka makasagot. Or parehas, bobong pipi. Bakit ka naging chairman? Pagsabihan mo yan, sagot ng sagot ha. Hindi naman kinakausap. Ikaw may mandato sa taong bayan eh.
Ikaw ang dapat magpaliwanag, sagot ng sagot yung staff mong yan. Ha? Bira, oh. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol pa ito ng House reporters para muling tanungin. May hinabol pa siya, ho. Grabe ka. Tinatakbuhan ninyo ang paliwanag. Hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget, pero nagmamadali umano ito at tumanggi nang magbigay ng pahayag. Kong Stella. Kong Stella, Biglang magmamadali. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Okay. Sagot, yan yung sagot na sagot. Puisit. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Ayan, yan yung mama na yan. Ito. Hindi nyo nakikita yung tinuturo ko. Yan nakasalamin. Si ate, si mama. Oh. Sagot ng sagot. Guys, nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Ayon sa kongresista, naipaliwanag na ni Senate President Escudero ang issue kaugnay ng blankong item sa BICAM report. Rosalie Cruz. Mga bibi ka, ikaw, Martin, pipi ka ba? Ba't nakasakay lahat sa paliwanag ni Cheese? Nakasakay sa waiter? Ito rin si Saldi ko. Tahimik ka na. Ano kayo? Sindikato? Grace po. Hindi, si Grace. Buti pa to si Grace po. Nagpaliwanag. Ito mga kalalakihan nito, tahimik. Bagamat sabit ang paliwanag nila, nagtatakipan pa rin. Itinatanggi pa rin. Ito hamon ko sa inyo. Kung itong mga kumag na ito, ayaw magsipagsalita. Kayong mga senador na may alam, magsalita kayo. Si Bato nagsalita na. Yung iba, wala kayong bayag? Sorry po hindi naman pagmumura yun. Lahat naman tayo may bayag eh. Lahat ng lalaki pala, hindi lahat. Kayong mga senador na may alam, magsalita kayo. Binabastos kayo ng harap-harapan na itong mga ito. Itinatanggi pa ni Cheese. Tinatanggi pa ni Grace po. Magsalita kayo. Yung mga hindi nagsasalita dyan, mga wala kayong bayag. Alam naman nyo yung totoo eh. Pati kayo magsalita. O kayo naman mga congressman dyan. Ano kayo? Yung may mga alam, tatahimik na lang kayo dyan? Paano kung walang ungab, walang PRRD? Walang attorney Vic? Kaya antayin namin kayo UNTV News and next tayo. Ito, nagsalita si BP Sara. Pakinggan ninyo ano sasabihin niya. Ito, pag-usapan natin itong patungkol sa impeachment. Pabor. Pabor talaga dito si BBM sa impeachment na to. Pakinggan po natin. Inaharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. Paliwanag ni E.S. Bersamin ang inihayag na pagputol ni Pangulong. Ito sinasabi ngayon. Itinatanggi ng kampo ni ni BBM, according to Bersamin, na hindi niya pinipigilan ang pag-usad ng impeachment. Sige. Tutuloy ko yan mamaya. Ipakinggan nyo po muna ito. Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang niya. Ngunit sa huli, ang House of Representatives pa rin ang masusunod kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment complaints na isinampal laban sa pangalawang Pangulo. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Ang ibig sabihin niya dito, okay?
pinapalabas kasi nito mga kabayan Black na hinaharang ni Marcos itong impeachment kay BP Sara. Ang punto ni Bersamin, opinion lang ito ni BBM na hindi siya pabor sa impeachment. Pero magkahiwalay na branch po ang executive at legislative. So kung itutulak ito ng Kongreso, hindi haharangan ni Marcos dahil magkahiwalay nga sila. Yan po ang paliwanag ni Bersamin sa bintang. Marami nagbibintang dyan yung mga nagsampa ng impeachment tinaharang. Di umano ni BBM. Ang komentaryo ko dyan, tantanan nyo nga kami. Huwag nyo nga kaming arti-artihan. Niloloko nyo kami. Arti nyo yan. Alam naman natin na si Marcos talaga ay pabor sa impeachment. That is public knowledge. Yung sinabi niyang yon, iwas pusoy. Ugali ng boss mo yan, Bersamin, na si BBM may iwas pusoy. Tigil-tigilan nyo kami dyan sa drama ninyong yan. Walang naniniwala. Nagkataon lang, kaya hindi umuusad yung impeachment kasi naduduwag yung mga congressman pumirma. Kasi sasalya sila sa eleksyon sa 2020, ngayong 2025. Dahil alam nila, malakas pa rin ang Sara, malakas pa rin ang Duterte. Yaan ang totoo niyan. Hindi ibig sabihin hinaharang ni Marcos. Pambihira. Kung haharangin ni Marcos at meron siyang kakayanang harangin, kung meron man siyang guts at hindi siya weak harangin, meron siyang kaya niyang harangin ang impeachment, isipin mo ka-unity team ni Marcos. Si BP Sara. Ha? Tingnan nyo mabuti. Magka-unity team yan. Pero hinayaan niyang karnihin nung pinsan niya. Hinayaan niyang karnihin at pupugin ng Kongreso sa pagkaliit-liit na confidential funds na pati naman si Marcos may confidential funds. Huwag nga nyo kaming Huwag nyo nga kaming lokohin. Ginagawa nyong bobo mga Pilipino dyan sa kakaarte ninyong yan. Na kunwari, hinaharang pa niya. Weak si Marcos. Kung strong yan, hindi niya hinayaan yung katandem niya. Lapain ng Kongreso. Kasi kung ako yan, katandem ko si Sara. Kung magkatandem kami, halimbawa, ako ay presidente at vice president ko siya at mag-iisang partido kaming nangampanya under the unity team. Hindi ako papayag. Nakarnihin siya ng Kongreso dahil sa confidential funds. Sabihin ko, ako nga mas malaki confidential funds ko, ba't di nyo ako karnihin? Karnihin nyo kaming parehas. Walang paninindigan niyan si Marcos eh. Oh, di ba? Kaya yung sinasabi niyong impeachment, hindi totoo. Una, kung talagang walang kamay dyan si Marcos, magiging House Speaker ba? Magiging Speaker ba? Itong si Martin, pinsan niya yan eh. Sino ba to si Martin? Ang dami mang mas maayos, mas politically known, mas may galamay kaysa kay Martin. Bakit siya ang nakaupong speaker? Dahil may kamay si Marcos. Tigilan nyo nga ang panloloko sa mga kababayan natin. May kamay dyan si Marcos. Kung hindi si Marcos ang presidente at si BP Sara, hindi makakaporma yan si Tamba. Kaya lang nakakaporma yan dahil Marcos ang nakaupo. Sino ba yan si Tamba? Kung walang Marcos. Di ba? So please, tigil-tigilan nyo na yung drama ninyo na hinaharangan ni Marcos ang impeachment. Hindi yan totoo. Ako'y naniniwala na si Marcos ay pabor sa impeachment.
Narinig nyo sagot ni BP Sara patungkol dyan sa vice cam? Narinig nyo na? Hindi nyo pa narinig, no? Ito yon. Katahimikan ng sagot ni BP Sara sa vice cam na yan. Bakit? Yung sagot ni BP Sarang katahimikan ay napakalakas na sigaw. Na parang sinasabi niya, buti nga sa inyo, lusutan nyo yan. Dahil ang kalaban nyo ngayon ay taong bayan. Taong bayan ang naniningil ng explanation at hindi nyo kayang ipaliwanag. Labas ako dyan. Hindi nyo kayang idikit sa akin yan dahil kayo ang gumawa ng kalokohan. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Wala na kayong maituturo. Kasi itong mga politikong ito, irresponsable ito. Wala silang kayang gawin kung hindi mag-point fingers. Ituro kung sino-sinong mga tao. Hindi nila kayang panindigan yung mga maling gawa nila. Ang lagi nilang excuses. Katulad nitong sagot. Marcos, bangag ka, sabi ni PRRD. Ano mong sagot? Fentanyl. Isinisi sa iba kaysa nagpaliwanag sa taong bayan kung siya nga ay bangag o hindi siya bangag. Ganyan sila. Naghahanap ng maituturo. Ang problema ngayon, wala silang maituro. Dahil ang humihingi ng explanation, taong bayan mismo. Kaya para sa akin, ang ganda ng pananahimik ni BP Sara. Kasi pag nagsalita si BP Sara, maipapasa pa sa kanya eh. Magkakaroon ng excuses na naman to mga lintik na to katulad ni Ortega na tinatry ipasa kay BP Sara yung mga scammer dyan. Yung mga vice scammer na yan. Ipapasa kay BP Sara. Trinay niya na ngang ipasa eh. Kaya lang walang bumibili. Walang naniniwala eh. So tamang manahimik si BP Sara. Pag nagsalita siya dyan, ayan. Instead na magpapaliwanag to mga lintik na mga irresponsable na ito, babakbakan si BP Sara. Again, katulad ng sagot ng presidente. Instead na nagpaliwanag sa bangag, fentanyl. Diba? So tama yan, manahimik ka na lang BP Sara. Kami ang maniningil, taong bayan. Kayo po, mga nanonood kay Coach Oli, wag po kayong titigil sa paniningil. Niloloko tayo na itong mga ito. Gusto na talaga nilang palusutan ito. So wag kayong titigil sa kakaingay ninyo. May dapat managot dito. Wag nating hayaan. Isipin mo, ha? Marami tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Pati dating mga dilawang kumakampi sa kanila ngayon ay sinisingil din sila. Kita mo, tahimik? Hindi makapagsalita si Martin, napipi. Saldi ko, napipi. Ang daming napipi na mga pumirma. So, huling tanong. Kayo ba ay kasama namin na hindi titigil sa pag-iingay patungkol dito? Kaya ako, di ko tinatantanan to. Hindi ko talaga tatantanan to. Okay, maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan ang programa ng Banatero sa SMNI Monday to Friday, 8 p.m. Thank you po. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe po dito sa channel na ito. Subscribe.